Good evening po. May lalanggiman. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Hesukristo, ito yung pangatlong ulit nating pagkikita-kita dito. Una po ang aking pagbati ng magandang gabi sa ating mga kapatid ko sa laman. At ganoon din sa puno ng barangay na ito, mula sa kapitan, mga kagawad. At ganoon din sa lahat ng nasasakupan ng barangay. At magandang umaga naman sa mga espiritu, ano man ang kalagayan, mula sa mataas, sa hari, reyna, prinsipe, prinsesa, mga doki, ministro, punong gwardya at mga gwardya, at mga mamamayan na nabubuhay din dito sa ibabaw ng lupa o sa ilalim na ng lupa. Ngayon po, meron tayong aralin, ang ating pong bibigyan ng buhay, ang ikalawang aralin. Ayon po sa sulat ni Apostol Santiago, Kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 26. Nahanap ko nito pala. Ngayon po, ang mensahe ngayon, kumbaga, pinaliwanag na kanina, pero palalawakin pa natin. Ayon sa kalooban ng Espiritu Santo na nagtuturo, maging sa akin man at sa inyo, para ang salita ng Diyos ay mas lalo pa nating maunawaan at maiugnay natin sa ating mga sarili. Sabi ganito, anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas ba sa kaniya ang pananampalatayang iyan? Halimbawa, ang pananampalataya, sabi sa English, belief o paniniwala. Tayo, mga mananampalataya o mga believers. Halimbawa, sinasabi natin, nananampalataya ako sa Diyos. Nananampalataya ako na may Espiritu. Pero, hindi naman natin nirerespeto ang Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang aral. Halimbawa, ang Diyos, ang nais niya, tayo sumunod sa kanyang kalooban. Makinig tayo sa kanyang mga aral. Kung puro lang, halimbawa, mananampalataya tayo. Ang ginagawa lang naman natin, manalangin. Kulang. Dahil ang mangyari po noon, siyempre, halimbawa, tayo yung mga tao nasa baba, ang Diyos nasa taas, nananalangin tayo, yung gusto nating mangyari, idinadaan natin sa panalangin. Siya, tagapakinig. Ngayon, hindi patas kung tayo lang ang hingi ng pabor, ayaw naman natin bigyan ng pabor ang Diyos para makinig ng Ebanghelyo. So, sa panahon natin ngayon, yung pagsamba, pagdako sa mga templo, sa simbahan, para makinig ng Ebanghelyo. Dahil sa Ebanghelyo po, siya naman yung nagsasalita. Gumagamit lang siya ng bibig ng tao. Nandiyan yung mga pastor, pare, mga ebanghelista na nagpapangaral ng salita ng Diyos. Kaya sabihin na, naniniwala tayo sa Diyos. Pero ayaw natin pakinggan ang kanyang aral. Useless po ang pagiging nating believers. Kaya, wala po tayong tatamuhing kaligtasan. Dahil, nagiging selfish po tayo. Ang gusto lang natin, ibigay lang yung pabor sa atin. Dapat, ibigay muna natin yung para sa Diyos. Mamaya may halimbawa dito. Ano sabi pa dito? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad
at walang kakanin araw-araw. At ang isa sa inyo magsabi sa kanya, magsiyawan kayong payapa, kayo'y magpainit at magpakabusog. At gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabang dito? Halimbawa, ganito yung senaryo. May lumapit sa ating tao, babae man o lalaki, sinabihan lang natin, magpakabusog kayo at magpainit. Pero hindi naman natin pre-provide. Yung ilalagay niya sa tiyan para mabusog at yung apoy para siya'y mainitan. Useless ang pananampalatayang yan. Kaya para mabuo ang pananampalataya, kinakailangan habang nagsasabi kang magpakabusog ka, dumulukot ka na sa bulsa, bigyan mo ng pambili para siya ay mabusog. Iyan ang pananampalatayang may kalakip na gawa. Dahil po, minsan, tayong mga tao, madali lang tayo magsalita. Pero, yung pagpo-provide parang pigil, baka hindi naman niya gamitin sa pagkain, baka ibili lang yan ng alak. Nauuna tayo sa paghatol. Baka ibili lang yan sigarilyo, hindi, isabong o ano. Nauuna tayo sa ganun. Pero, useless yung pagsabi natin, kahit sabihin na believers tayo, nagbabasa tayo ng Bible, nagsisimba tayo linggo-linggo, pero kung ayaw naman natin galawin ang kamay para magbigay, kahit na iblis, sige, magpakabusog ka, pero hindi naman natin pinoprovide ang kanyang pangangailangan. Ang mangyayari po niyan, parang usok lang, walang kwenta yung ginagawa natin sa kapwa. Para magkaroon po yun ng halaga, dapat maging provider din tayo sa mga tao na sinasabihan natin. Dapat, hindi lang naririnig nila yung pagmamahal o pagkalinga nila natin sa kanila, kundi nararamdaman nila dahil meron silang pakikinabangin na para mabusog at mainitan. Diba ngayon, malamig ang panahon. Sabihin, magpakainit ka, hindi mo naman binigyan ng sweater o kumot. Useless. Sis, okay, wag kang magpakainit ka dyan. No? Sinabi lang natin, ano ang connection nun? Dahil, malamig nga eh. Kung hindi mo naman binigyan ng jacket, sabi nga sa TV, bigyan ng jacket yan. Kung hindi tayo nagpo-provide sa pangangailangan para yung sinabi natin magkaroon ng kwenta o halaga sa kapwa, useless po. Kaya ano ang pakikinabangin dyan? Wala po. Walang pakikinabangin. Ano pang sabi dito? Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Mabutang yung ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Di ba ba? Sumasampalataya tayo na ang Diyos ay isa. Sabi naman ng iba, dalawa. Sabi, tatlo. Yung demonyo nga, ang pananampalataya na isa lang ang Diyos. Kung tayo tao, sabi may sumasampalataya sa Ama, sa Anak, sa Espiritu. Sabi nga, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Ang demonyo nga nananampalataya na isa lang talaga ang Diyos. Sa tao lang dumarami. Dahil po, ang bilang ng tao, 1 plus 1 equals 2. Sa Diyos, 1 plus 1 equals 1. Bakit? Mauwindang yung utak natin dahil tinuro sa paralan, 1 plus 1 equals 2. Sabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay isa. Hindi sila magdalawa. Diba? Sabi naman, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman.
Hindi ba ka? Babae, lalaki, pag pinagsama ng Diyos, isang laman. Ibig sabihin, wala nang sikreto, wala nang taguan. Kung ano yung pakikitunong ng lalaki sa babae, wala nang sikreto, nakatago na kahit tumbong mo dyan, kita na yan lahat. Kaya wala nang iba, magiging isang laman. Yun ang ibig sabihin nun. Kung ang tayo na nanampalataya na ang Diyos ay iisa bilang tao, ang mga demonyo man sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Di ba buti parehas ang ginagawa? Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. Lamang ang mga demonyo sumasampalataya din na ang Diyos ay iisa. Pero sila naman nanginginig dahil sa takot, dahil sa kanilang mga gawa. Na sa bandang huli, sila ay hahatulan sapagkat marami na silang mga ipinamahamak na mga tao. Dahil sa kanilang mga pagtuturo na tumalikod sa Diyos. Yan po ang trabaho ni Satanas. Ang trabaho ng Diyos, magsugo ng mga ngaral para ang tao magsisi, magbalik loob sa Diyos. Ang turo naman ng kalaban, kontrahin ang Diyos, humiwalay tayo sa Diyos. Kaya sila'y nagsisipanginig dahil sa takot na hatol na kanilang daranasin pagdating ng huling panahon. Kaya kung tayo po, sumasampalataya ng Diyos ay isa, mabuti. Pero kung dalawa, hindi na yun mabuti. Mas higit pa tayo mas masama doon sa demonyo na sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Dapat, ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang gawa ay baog? O gusto ba nating malaman na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Katulad din naman yan ng ang mag-asawa na walang anak ay baog. Ibig sabihin, walang bunga eh. Kumbaga, yung mga selula sa katawan, patay kaya hindi makabuo ng anak. Parang ganon. Useless ang pamumuhay. Kaya, sabi dito, hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kaniyang anak sa ibabaw ng dambana. Ito ang halimbawa. Sabi ng Diyos kay Abraham, pumunta ika nga doon sa Morio at ialay mo ang iyong anak. Ang ginawa ni Abraham, sinama niya si Isaac. Kumuha siya ng panggatong, ng sundang. Tapos, nagtanong pa nga si Isaac, ama ko. Sabi naman ni Abraham, narito ako anak ko. May panggatong tayo. May sulo. Nasaan ang iaalay? Sabi ni Abraham, Diyos ang magbibigay. Pero nung itayo na nung makarating siya doon sa lugar na pinili ng Diyos para mag-alay siya ng handog, nilagay niya yung panggatong, pinahiga niya ngayon doon si Isaac. Nung pagbubuhatan niya ng kamay, nung tatarakan niya na ng sundang, tinawag siya ng anghel. Abraham, Abraham. Narito ako, Panginoon, sagot naman ni Abraham. Sa pangyayari yun, nagkaroon ng isang paglingon ni Abraham doon sa may lalaking tupa doon na huli dahil sumabit yung sungay sa baging. Ang ginawa, inihalili doon kay Isaac. Kaya hindi niya napagbuhatan ng kamay si Isaac. Kaya sinasabi dito, sa pananampalataya, inaring ganap si Abraham.
nakita ng Diyos na hindi lang sa pananampalataya ni Abraham sa Diyos, kundi nilakipan niya ng gawa. Na kahit ang kaisa-isa niyang bugtong na anak, na si Isaac, hindi niya inisip na itanggi o isecure yung anak na hindi niya ialay para sa Diyos. Kasi ang pamantayan ni Abraham, matanda na siya, wala siyang anak. Nagkaroon nga siya ng unang anak kay Agar. Pero, nung maalala ng Diyos si Sarai, nagkaroon ng anak, yun naman si Isaac. Sa tanda ni Abraham, kumbaga wala ng, kumbaga lipas na kasi si Sarai, hindi na magkaroon ng isa pang anak. Pero kayang gawin ni Abraham na yung kanyang nag-iisang anak, ialay sa Diyos. Kaya siya inaring ganap dahil nakita sa pamamagitan ng gawa ni Abraham na kaya niyang isakripisyo ang kanyang anak alang-alang sa Diyos. Tayo po kaya ba natin gawin yan? Siguro kung magagawa natin yan, aariing ganap din tayo ng Diyos. Dahil makikita po yun sa ating mga gawa. Kaya po, hindi pwede sabihin na believers ako ng Diyos o ni Christ. Kung hindi naman nakikita, nabitbitin natin ang ating katawan, ilakad ang paa, hanapin ang mga simbahan, magsimba tayo. Yan ang gawa. Kinakailangan natin isakripisyo yung mga bagay na ating pinagkakaabalahan. Alang-alang lang sa ating nag-iisang kaluluwa na nagugutom, naghahanap ng pagkain espiritual. Sa makatuwid bagay, ang salita ng Diyos. Ito po ang magbubusog sa atin para makalusot sa mga problema. Ano pa sabi dito? Nakikita mo na ang pananampalataya ay walang kalakip ng kanyang mga gawa, sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Kaya po naging sakdal na perfect ni Abraham yung pananampalataya. Dahil hindi lang sa bibig, hindi lang sa isip, kundi ipinakita niya sa Diyos sa pamamagitan ng gawa. Kaya perfect yun sa harapan ng Diyos. Eh kung tayo, halimbawa, sumasampalataya tayo sa Diyos, ayaw naman nating tumalima sa kanyang mga aral, o kahit makinig man lang sa kanyang aral, useless po ang pagiging believers natin. Hindi po siya papunta sa perfeksyon o kasakdalan, sapagkat may kulang. Para mabuo yun, meron po tayong mga bagay na isasakripisyo. Ang trabaho, ang propesyon, anumang bagay na nakadikit sa ating katawan. Sabi nga ng ating dakilang Panginoon sa kanyang ebanghelyo sa Marcos 8, if you want to follow me, deny yourself. Ibig sinumang sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili. Ibig sabihin, kung tayo man ay may katungkulan, may obligasyon sa pamilya, may gawain para buhayin ng pamilya, iwanan muna natin yan para makasunod tayo kay Kristo. Yan ang sakripisyo. Si Abraham nga, ginawa niya. Uniko iho, kaya niyang patayin. Kaya nakita yun ng Diyos. Tayo naman, mas lalong pagpapalain dahil buhay pa tayo, marami pa tayong magagawa. Kung minsan lang ginawa ni Abraham, marami pwedeng ulit-ulitin natin gawin yan para maging perfect tayo. Ano pa sabi dito? At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang na katwiran sa kanya, asay tinawag na kaibigan ng Diyos.
O, kung si Abraham nga, nagtagumpay, tinawag siyang kaibigan ng Diyos, tayo pa kaya na alam na natin may mga kasulatan. Eh, si Abraham, wala pa naman mga Biblia noon. Wala pa naman nagtuturo, kundi Diyos mismo at siya. Mas nakakatakot po, no? Dahil direkta sa Diyos. E tayo, may ibanghilyo pa, pwedeng paulit-ulit tayong pangaralan para magbago, magsisi, magbalik loob sa Diyos. Ano pa sabi dito? Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa ay inaring ganap ang tao. At hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kaya po, yung mga gawa, inaaring ganap po ang tao kapag ito'y ginagawa natin. Kaya ibig sabihin, kinakailangan magkasama yun palagi. Yung pananampalataya kasi sa isip lang. Nananampalataya pa ang Diyos. Sinasabi sa bibig pa. Pero hindi naman nakikita sa gawa. Kahit magbasa nga ng Biblia, hindi naman ginagawa. O kahit makinig ng aral, hindi ginagawa. Yung gawa po kasi ang nagpapatibay dun eh. Sabihin natin, believers ako ni Christ, ayaw mo naman magsimba. Useless. Parang ganun yan. Kaya, kung pananampalataya lang na mag-isa, walang gawa, baliwala. Mas maigi pa, gumawa ka na lang kahit hindi ka nagsasalita na believers ka ni Christ o ng Diyos. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutok ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kaniyang pinapagdaan sila sa ibang daan. O, tingnan mo naman ang kwento dito kay Rahab. Doon po sa Jericho, nung panahon ni Josue, sapagkat hindi po nakapasok sa lupang pangako si Moises, pinagkalog niya na sa successor niya, kay Josue. Ang ginawa ni Josue, kumuha siyang 2 tiktik o tagamanman para kilalanin yung bayan ng Jericho. Ngayon, nakituluyan sila doon sa isang patutok kay Rahab. Ang patutok sa atin, tawag yan hostess. Pero bakit sa dami-dami ng mga sinugo na kung saan sila pupunta, bakit sa hostess pa? Kumbaga, yung hindi lang isang lalaki ang kanyang asawa, marami, kaya tinawag siyang patutok. Ngayon, dahil sa kabutihan na ginawa ng patutok, dahil nung tumuloy kay Rahab yung 2 tiktik o tagamanman, may nakakita, may nagsumbong sa hari ng Jericho. Ngayon, nagpasubo ng mga hari ng Jericho para hanapin yung 2 tiktik. Ang ginawa ni Rahab, ipinanhik yung 2 tiktik doon sa bubungan. Nilagyan ng pagtataguan. Kumbaga, hindi naman pinatago na kagaya ng mga nahuhuli na tumago ka na kahit saan. Pero niper niya naman talaga. Inayusan niya na maging secure naman, safe. Na hindi sila mahulog, hindi matakot. Pagkatapos, nung lumapit na yung sugo ng hari, meron ikang tiktik na nagmamanman sa lupain. Anong ginawa ni Rahab? Sa halip na magsabi ng katotohanan, ikinaila niya na meron siyang pinatuloy na tiktik. Kaya sinecure niya muna yung bago siya humarap doon. Pagkatapos, sinabihan niya pa. Nagsinungaling siya doon sa mga sugo ng hari. Sabi niya doon sa mga sinugo ng hari. Totoo, may pumasok dito pero hindi ko kilala kung taga saan sila.
At sila'y umalis agad. Habulin ninyo, baka maabutan pa ninyo. Ang ginawa naman ng iniwan si Rahab. Tapos, pumunta hanggang pinto ang bayan. Kasi noon, ang mga syudad, may tinatawag na gate. Halimbawa, yung Aroro, yung ibang lugar, iba naman na barangay, may bakod yan, buong barangay na yan. Tapos may pinaka-gate. Kung ano yung kalsada, nandun yung pintong ang bayan, tinatawag. O, nung hinabol nila, wala silang nakikita, sinarahan nila yung pinto ang bayan. Ang ginawa naman ni Rahab, pumanhik sa doon sa bundok, sa bubungan, kinausap niya yung dalawa. Pinatuloy niya, pinakain niya. Kumbaga, in-entertain niya. Kaya nangyari, inaring ganap din si Rahab dahil sa kanyang gawa. Na bagamat siya'y masamang babae, hindi na kalulugod sa Diyos ang kanyang ginagawa. Dahil sa kabutihan na ginawa niya sa sinugo ni Josue na 2 tiktik para magkaroon ng pangyayari ng kalooban ng Diyos na yung lupain ng Kanaan o ng Jericho ay makubkob nila at mapasakamay nila sapagkat yun ay ipinagkaloob na ng Diyos para sa kanila. Sapagkat ang ginawa po doon ni Josue, nilibot yun ng 7 ulit hanggang sa magiba yung buong syudad. Kaya yun na yung Israel ngayon na pinanahanan ng mga Israelita. Dati po yun, nasakop yun sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ganyan po ang Diyos kumilala sa mga taong nagbibigay ng pagpapahalaga sa mga sinugo niya. Katulad ni Brado. Tayo sinugo pumunta dito, hindi sa nagdalawang isip na papasukin tayo. O kaya, sabi nga, hindi lang nga sasabi, sige, pumunta kayo doon. Pero nung pumunta tayo, ganun talaga yung paggawa niya. In-entertain talaga tayo na papasukin, welcome tayo. Ganyan po ang ginawa, katulad ng ginawa ni Rahab sa patuto. Sana'y ganun din ang gawin natin sa lahat ng mga tao na lumalapit sa atin. Kaya po, ang pananampalataya po, kulang, kinakailangan palagi nating lalakipan ng gawa para maging perfect o maging sakdal o ganap. Sabi sa panghuli, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay ganyan din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Kung tayo'y may pananampalataya lamang walang gawa, katulad yan ng tao na walang espiritu ay patay. Sabi sa doktor, dead, medically dead. Hindi na humihinga. Para huminga, pagsamahin natin yung espiritu at katawan para magkaroon ng kaluluwang buhay. At tulad naman natin, para maging sakdal, wag lang pananampalataya, kundi lakipan natin ng gawa. Yan po, para mabuhay sa ating pagkatao na may pakinabang tayo sa ating kapwa. Kaya po, madali lang sabihin, believers tayo. Madali lang sabihin na sumusunod tayo kay Kristo. Madali lang sabihin din na mananampalataya tayo sa Diyos o kay Kristo. Pero, isa lang ang sinabi ni Kristo sa lahat ng kanyang mga alagad nung tinawag niya. Follow me. Sumunod ka sa akin. Kaya kahit sabihin natin na nananampalataya tayo sa Diyos, nananampalataya tayo kay Kristo, pag hindi natin ginawa ng aksyon yung sinabi niya, follow me, sumunod ka sa akin, useless. Kahit sabihin pa natin, maglagay pa tayo ng napakaraming mga limbag ng Bible, kung ano-ano mga palamuti na sasabihin
makidiyos tayo. Pero kung hindi nakikita sa gawa, baliwala po. Para magkaroon ng halaga, kinakailangan pagsamahin natin yung gawa at pananampalataya para mabuhay tayo sa Diyos. Siguro ang ganyan muna ang maibabahagi ko ngayon. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano naman ang ating mga kahilingan sa Diyos, idulog natin sa Kanya. At lakipan natin ng pananampalataya o pagsunod sa Kanyang kalooban. Salamat at magandang gabi sa ating lahat.